Eto ho, mga kaibigan, ang sabi ho daw sa statement nung last April 25, itong si Labor Attaché, Fidel Macauyag, ang sabi niya, hinihiling niya ang deportasyon, pagpapatapon, pabalik dito sa bansa, doon sa caregiver na si Elanel Ordidor. Dahil sa di umano, tingnan nyo kung abogado ito, abogadong naturingan. Kasi kung di siya abogado, wala siyang karapatang maging labor attaché. Dahil sa di umano, cyber libel over her social media posts. Dahil nga daw dun sa ipinost na sa social media, laban kay Presidente Duterte, na ang sabi nito si Macauyag, yan daw naglalayo na, yun daw video na yun, nitong nung caregiver, naglalayo na humakot ng pagkamuhi, ng hatred, sa gitna po nitong COVID-19 pandemic. Ang sabi naman itong si ni Banayo, ito si Lito Banayo, ang pinakamataas na nakapwesto ron. Siya yung representative, na hindi na naalis doon. Kasi ang sarap maupo sa Meko, baka kala ninyo. Ang laki ng kwartang kinikita ng mga nakaupo dyan. Itong labor attaché na to, ang sweldo nito, pag bumaba sa 300,000 piso isang buwan, mahina. Ngayon, ang sabi nitong si Banayo, when I learned about the press statement issued in Manila, I immediately got in touch with the Ministry of Foreign Affairs to apologize for the wording of whatever statement it was that talks about deportation. Banayo said, naku, naghugas ng kamay. Ngayon mo lang sinabi yan Di ba? Tagal na nito, anong petsa na tayo ngayon? 1 linggo pa to ngayon, eto alam ba ninyo ang pangunahing trabaho ng isang labor attaché? Saan mang embahada, ipinadala sila o mga konsulada? Alam nyo ba pangunahin? Primary responsibility nila. Sila ang tagapagtanggol, tagapangalaga sa proteksyon at kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na mga OFW. Tapos ikaw magpapadeport, tapos sinasabi niya, posible pa lang yun na libel. Wala ka pang pinapile na kaso wala ka naman pinail na kaso kahit pa nag-file ka ng kaso, hindi pa basis yun. Hindi ba? Para pauwiin mo siya. Nagbabanggit ka ng cyber libel na kaso, hindi ka naman nag-file. Yung sa'yo, alleged, di umano, paratang pa lang yun sa'yo Ano ba ang proseso? Alam mo yan abogado ka Kung meron ka sinasabing kaso, labang kanino man, mag-file ka ng kaso. Sa piskal, punta ka. Hindi ba? Tapos, magsasubmit pa yon. May proseso yan. Kung talagang pasok yan sa cyber libel,
Hindi pasok yan eh. Freedom of speech yan eh. Ibig mo sabihin, walang karapatan niya na pumuna. Kung meron siyang gustong punahin, kaya yun eh, totoo kaya hindi, ang obligasyon nyo, ipaliwanag nyo na hindi totoo, paratang niya. Eh ba, ang sagot eh, mga kaibigan eh, akala mo may kapangyarihan siya sa Taiwan eh. Eh, gandun lang naman siya sa Mexico. Ha? Doon ka lang sa loob ng Mexico. Paglabas mo ng bakuran mo ron, eh, wala ka ng kapangyarihan doon. Sipin mo, pati batas doon gusto nyo mabaluktot. Makapagsip-sip lang kayo. Nagpapapansin eh. Yan ang sinasabi natin. Magkaibang magkaiba yung malasakit sa pagsisip-sip. Katunayan, eto, nagdala ng kahihiyan sa ating gobyerno. Dinamay mo pa yung buong gobyerno. Dahil sa ginawa mo, makapagsip-sip ka lang. Eh, hindi ba nung isang araw, ano yung 2 weeks ago o last week, yung si Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC, yan din ang paliwanag niya eh. Binabatikos niya yung undersikwat, ano? Ba tawag dyan? Sikwat? Diyan sa DENR, mga kaibigan, dahil sinasagkaan yung kalayaan ng mga empleyado na siwalat ng kanilang saloobin. Eh, abogado rin si Guanzon eh. Oh. Tapos ang sabi, wala raw karapatan, sabi nitong undersikwa, diyan sa DNR na nagmamarunong, mga kaibigan. Akala nyo nag-issue sila yung DNR ng order na bawal yung pinagbabawalan. Dahil hindi mo raw pwedeng kagatin yung kamay ng nagpapakain sa'yo. Ano? Pinag-uusapan dito, mga public officer ito eh. Mga public employees yan eh. At ang sabi sa jurisprudence ng batas, mga kaibigan, pag pumasok ka sa gobyerno, hindi kasamang isinusuko mo ang kalayaan mo. Sa pagsasalita. Yung iyong freedom of speech ay hindi nawawala sa iyo kahit nasa gobyerno ka. Pwede ka, maliban na lang kung ikaw ay gusto mo manawagan na magrevolusyon dito sa Pilipinas. Yun, masama yun. Gusto mong magkagulo ang bansa. Hindi naman eh. Masama ba sabihin yung hinaing nila kami hindi natutulungan? Kailangan din namin, ganun. Masama ba yun? Kung lahat minamasama na, ay iba na yan. Katulad nito, tinan mo, naturingang abogado, hindi niya alam ang trabaho niya, supposed to be ikaw ang magtatanggol dun eh. Nasa ibang bansa yun eh. Kaya kayo nilagay sa foreign mission eh. Para masiguro na mapapangalagaan ang interes at kapakanan ng ating mga kababayan, especially mga overseas contract workers o mga OFW, overseas Filipino workers. Mga kaibigan, yan ang pangunahing trabaho ng labat. Tawag pa nga dyan, labat eh. Dapat dito, labatiba eh. Nilalabatiba ito eh. Para matauhan eh. Wala sentido ko mun eh. Tapos ikaw ang gusto mo, maapi yung tao, ikaw ang gigipit doon sa tao. Baliktad. Kaya sabi ko sa inyo, kung ako ang nasa kapangyarihan,
na pwedeng magtanggal sa pwesto, tatadyakan ko sa pwesto yan. Hindi niya alam ginagawa niya. Ang iniuna, makapagsipsip. Kaya yung pagsisipsip, sabi ko sa inyo, hindi nakakabuti yan. Wala ka namang ginagawang iba dyan. Meron bang accomplishment to dyan sa Taiwan? Bilang labor attaché ng MECO dyan sa Taiwan? Meron na ba nagawa ito? Ha? Wala. Kaya gusto mapansin. O baka naman gusto niyang palitan si Banayo sa pwesto. Di ba? Oh. Eh siguro, ako naman naniniwala ako, hindi niya gagawin mag-isa yan. Meron pa siyang kasamang mga sip-sip. Kita-kita nyo? Alam nyo, hindi kayo nagmamalasakit kay Presidente Duterte. Ang tunay na nagmamalasakit, hindi mo gagawin ng isang bagay na ilalagay mo sa kahihiyan ang gobyerno. Hindi ka nakakatulong. Baliktad yun. Ang binibigyan mo ng importansya pag sip-sip ka, yung sarili mo. Hindi ka dapat sa gobyerno. Kasi hindi mo personal property ang pwesto mo eh. Kaya kayo nasa gobyerno, kayo mga public servant kayo. Maglilingkod kayo sa gobyerno. Ang ginagawa nyo, yung gobyerno gusto nyo maglingkod sa inyo eh. Oh. Mga kaibigan, di ba? Ganon yun eh. Hindi naman pagmamalasakit siya, yung mga nagsisipag-sipsipa na yan. Nagpapakita ng katapatan yan para lumakas ang kapit niya. Para mapabuti siya. Sa ginagawa niya, ang mapapabuti, siya lang. Personal na interest niya lang. Isipin mong, mga kaibigan, walang katapusang kahihiyan nito. Ano ang laging punot dulo? Pagsisip-sip. Kung talagang ikaw nagmamalasakit ka, pagkatapos nung mapahiya na, naglabas na ng official statement ang Taiwan, mga kaibigan, at nanindigang, hindi, may batas kami. At ang batas namin, protektado ang mga dayuhan sa mga ganyan na batas namin. Mga kaibigan, dapat, di ba pagkatapos maglabas ng statement, tinatawagan niya na yung caregiver. Tatawag niya, hello? Baliktad na. Pwede mo ba i-delete? Nung unang nag-usap sila, ang sabi nung ordidor, nung ating kababayan, i-delete niya yung video. Lumabas ang statement ng Taiwan government na tumanggi, ni-reject, mga kaibigan, ang kanilang pakiusap. Tumawag itong labor attaché ulit dun sa kay ordidor. Kumari daw i-delete. Alam mo sabi sa kanya, hindi na di-delete. Hindi na dinelete tuloy. Paano? Ano pa ang function ng ikaw nasasakop ka ng parang embassy yan? Ano pangunahin ng na trabaho ng embassy? Sige nga. Di ba? Diplomacy. Kaya nga ang tawag sa mga mga embassy natin, mga diplomats. Hindi ba? Katumbas yan ng MECO eh. Hindi ka marunong, wala kang diplomacy.
Oh, nakikialam ka. Buti hindi ka binabanatan diyan, baka maideklarang persona non grata yan. Pinakikialaman mo batas ng Taiwan. Pinangihimasukan nyo. Makapagsip-sip ka lang, hindi mo alam, hindi iniisip ang repercussion, yung consequence. Mga kaibigan, di ang laking lalong kahihiyan yan. Parang sinampal tayo dyan. Dito lang, sampal na ito eh. Sino ka damay? Sana kung ikaw lang eh. Sana dinagukan ka na lang nung mga opisyal ng Taiwan eh. Diyan sa Taiwan, pati presidente nila diyan sinasampal. Baka kala mo, minumura harapan ng mamamayan. Di ba ito yung sinasabi ko sa inyo na merong isang pangyayari, nagkaroon ng kalamidad sa Taiwan. Ilang taon na nakakaraan eh. Hindi kaagad na i-restore yung mga serbisyo sa kuryente. Hindi agad na ibalik yan. Dahil sa laki ng pinsala. Alam niyo ba yung hindi ko maalala kung presidente yon o prime minister nila, presidente yata, o prime minister. Sa isang mall nakasalubong siya, may nakakailala sa kanya, pangkaraniwang mamamayan. Pinagmumura, ikaw. Mga kaibigan, tapos gagawin mo yan dyan, magkakalat ka dyan. Papaalam mo pa dyan na kayo ang bumiberdugo sa sarili ninyong mamamayan, kabaliktaran ng inyong trabaho kung ba't kayo nilagay dyan. Kaya nakakahiya na tayo eh. Hindi ba? Ano ba ito? Sabihin ng Taiwan, matatalino yan eh. Hindi na lang nila ine-express ng ganito, pero sila, pag-uusapan nila yan. Tsak na malaking balita na ngayon sa Taiwan yan. Ano sasabihin ng mga mamamayan doon? Loko-loko pala ito eh. Bakit? Isipin mo, pinadala siya rito para proteksyonan yung kapakanan at interes ng kanilang mga kababayan dito. Pagkatapos, sila may gustong gumipit dito sa kababayan nila. Ano ba ito? Mga tao ba ito? Mag-uusap yan, siyempre, di ba? Sino ka dyan sa Taiwan? Sasampalin ka dyan. Kita ninyo yung parliament, di ba? Nagsusuntukan yung kahit babae, nakikipagsuntukan dyan. Matatapang yung mga yan. Pero sa kabila niyan, statement ng Taiwan government? Ano sabi nila? Deportation is the sovereign privilege of the host country. Yung pagde-deport, karapatan lang yun nung host country. Alin yun? Yung Taiwan. Kasi nandun kayo. Yun ang host country mo. Nothing we can do about their decisions on deportation. Nakita mo mga sinabi, strong. Mga kaibigan, nilecturean tayo. Sana kung ikaw lang yan eh. Ako magtataka pag yan nanatili pa sa pwesto. Mga kaibigan. At wag tayo magulat kung ang Taiwan government mismo madeklara yan na persona non grata para pabalikin dito pag hindi tinanggal yan dyan. Ang laking kahihiyan yan, mga kaibigan. Yun ang statement ng ng Taiwan government. Mga kaibigan. Ano pa sabi? Ito No person or institution
in this case, has the right to pressure. Ito yung binasa natin kanina eh. Her. Lahat sila protected under the law. Yung batas nila ron hanggang ikaw ay nasa Taiwan at wala ka namang nilabag sa batas ng Taiwan, covered ka ng protection sa ilalim ng batas. Oh, mga kaibigan, especially kung yan po ay may kaugnayan sa press freedom o freedom of speech na ang sabi pa nga nila, dapat igalang na karapatan sa buong mundo. Kaya kita ninyo, Taiwan maunlad. Yung mga bansang hindi gumagalang o binababoy na ang press freedom, ang freedom of speech, hindi uunlad yan na bansa. Mga kaibigan, guguho yan, lalo sa kamukha lang natin na bansa. Guguho ang bansa. Kita ninyo yung mga maliban sa China, komunista kasi yan eh. Hindi naman tayo komunista eh. Tignan mo yung mga malalaking bansa, mauunlad na bansa, gumagalang sa kalayaan eh ng pagsasalita. Pag yan ang nawala sa atin, wala na. Wala na lahat. Huwag ka na mag-expect ng ano pa. Pag yan na nawala, mga kaibigan, tandaan nyo. Ang sakit nitong sinabi ng Taiwan para sa mga nasa gobyerno. Ang sabi nila, ang ganda nung sinabi ng Ministry of Foreign Affairs, the foreign workers enjoyed citizen treatment, which meant their rights and interests were protected by relevant laws and regulations, including freedom of speech, which should be respected by governments of all countries. Yun ho eh. Ang gagandang pakinggan, di ba? Mga kaibigan, nakakahiya pagkatapos sasabihin mo ang kaso nitong, kumpara mo rin sa napakababaw nung kaso. Paano nagkaroon ng kaso? Wala pa nga. Inaakusahan mo pa lang gusto mo maparusahan na, ma-deport na. Hindi ka pa nga nagpapail ng kaso. Pag nakumbik mo siya, yun, tsaka mo siya siguro pwedeng pauwiin. Pero I doubt na pwede yan. Mga kaibigan, hindi magtatagumpay yan. Kahit na mag-file pa kayo ng kaso laban dun sa caregiver na kababayan natin, I doubt. Mayroon pa nga masakit na sinabi yung caregiver eh. Alam mo, ano sabi nung caregiver? Bakit yan si Sasot, si Uson? Meron pa. Pinoy ako, mga ganon. Pinagbabanggit niya eh. Bakit tanya nung sila binabalahura si Vice President Leni Robredo? Hindi sila nagsasalita. Walang cyber libel. Kita ninyo. Isipin mo, kalaban mo lang labor attaché ka eh. Hindi mo na masagot. Alam mo raw sabi nung labor attaché, ay sige ho nagpaalam na nung kausap siya sa telepono. Mga kaibigan, tinawagan niya para ulitin niya na napahiya na siya rito, naglabas na ng statement ng gobyerno ng Taiwan. Siguro inutusan siya ni Banayo, kausapin mo na yon.
Baka mamaya kausapin pa ng gobyerno yan ng Taiwan Baka kayo ireklamo niyan. Para kayo madeklarang persona non grata dyan. Nakikialam kayo sa affairs ng Taiwan government. Pakikialam yan. Sipin mo, gagawa kayo ng deportation proceeding nang hindi alam ng gobyerno nila. Ang kinukumbinsa, yung broker, siyempre, kasi nga may lagayan dyan sa Ameco kilala nila yung mga broker dyan Yun yung lumalabas na recruiter. Mga kaibigan. May laki ng lagayan dyan. Ang daming pera dyan sa Taiwan. Mga kaibigan. Alam ko yan Matagal na. Akala ninyo. Yung sa ibang panahon, ewan ko ngayon kita mo, malakas si Banayo kasi hindi siya natatanggal Alam ba ninyo, sa panahon ni Presidente Ramos, hanggang sa mga sumunod sa kanya, maliban sa kasalukuyan, ang pwede lang maupo sa Taiwan, malapit sa kusina. Yung sinasabi, malapit ka sa kusina, nandun ka, inner circle ka. Minsan nga, may mga kamag-anak pa yata nalalagay dyan. Meron akong isang kaibigan magiging director yata siya dyan sa MECO. Ang laki ng pera, baka kala ninyo. Yung sweldo, baliwala yun. Ang pinakamababang sumusweldo dyan, 300,000 piso. Pinakamababa yun. Kung ikaw yung representative, milyon. Mga kaibigan, yung per dime, per gem, per dime na tinatawag dyan, kasi board yan, nagmi-meeting yan. Twice a month. Isa dito sa Maynila, isa dun sa Taiwan. Kaya junket yun, di ba? Pag Taiwan. Magkano ang bayad sa kanila ng gobyerno? Kinukuha sa pondo ng MECO. Bawat meeting, $10,000. Per dime lang yun. Hindi sweldo yun. Per dime. Per gem. Tawag nung iba. Ewan ko kung alin doon ang tama. Basta ganun din yun. Importante, naintindihan. Ganyan sa mga corporation ng gobyerno. May per dime. Dito rin, ganyan yan Director ka sa mga government corporation. Yan ang gatasan mga kaibigan. Kasi hindi tayo pwede magtayo dyan ng official embassy natin. Dahil sa tinatawag na One China policy. Kinikilala ng Pilipinas yung policy na yun. Kikilalanin mo lang yung Taiwan bilang probinsya. Parang tayo, malapit ng probinsya ng China. Gagawin nila. Tayong probinsya. Katunayan, yung West Philippine Sea, sakop na ng ibang administrative region Kumbaga, may sarili ng probinsya yan na nakakasakop dyan sa mga teritoryong inukupahan ng China. Iko-correct ko lang yung nabanggit natin kanina, hindi pala bahagi ng statement ng Taiwan yon, kundi kasama dun sa apology nitong si Lito Banayo. Mga kaibigan, ito, nag-apologize o humingi ng paumanhin ang MECO, yung Manila
Economic Cultural Office natin sa Taiwan. Oh. Ang sabi ho ni Banayo, sabi niya, nag-issue raw ng paumanhin itong si Banayo tungkol nga dun sa na-reject yung kanilang pakiusap na ma-deport itong Filipino worker. Ngayon tinatanggi nila mga kaibigan binabago nila yung tenor kumpara doon sa dati. Ini-insist nila deportation, at ang gagawa ng deportation sila. Ano yan? Yun, sabi raw ni Banayo nung malamang ko niya yung statement na yan, agad daw siyang nakipag-ugnayan sa Ministry of Foreign Affairs para humingi ng apologize o ng paumanhin for the wording of whatever statement daw mga pananalitang sinabi. Kung ako mga kaibigan alin ako Taiwan, antayin natin, tignan natin kung palalagpasin ng Taiwan yan. Diba? Pero kung ako gobyerno, hindi ko na antaying ang Taiwan magprotesta o kaya maghain ng ideklarang persona non grata itong taga Meko. Kasi kung totoo sinasabi nito si Banayo, dapat siya sinawata mo yan. Alam niya yan from the very start Hindi naman kikilos yung labor attaché na yun on his own. Siyempre, may kinalaman si Banayo dyan, tsaka yung Department of Labor dito, yan si Silvestre Bello, mga kaibigan. Lumabas sa dyaryo lahat yan bakit inantay nyo na i-reject ng Taiwan government kung hindi totoong suspecha natin? Dapat di nyo na inantay. Hoy, ano yung mga pinaggagawa mong yan? Hindi ba alam mababastos mo yung Taiwan dyan? Kasi gagawa ka ng sarili mong proceedings laban doon sa isang kababayan natin, at hindi mo ba nalalaman na ang trabaho mo dyan ay pangalagaan ang kapakanan at interes ng ating mga kababayan, lalo na parang Marcos din, yung mga kababayan nating OFW. Kaya sabi pala ni Banayo, siya pala nagsabi nitong deportation is the sovereign privilege. Ba't ngayon mo lang sinabi yan? Of the host country. Nothing we can do about their decisions on deportation. Ngayon mo lang sinabi yan, Banayo. Natatawa ko rito kay Banayo Ito, lahat ng sinamahan nito napahamak. Gumanon simula kay Vice President Doy Laurel. Ako, lintik din ang jinx sa katawan na daladala niyan. Wala sinabi si Amay Bisaya dyan Pagdating sa kamalasan. At ito pa sabi sa kanilang pasulat daw sa kanyang statement, Banayo admitted that the incident involving Ordidor may have left the impression
that Filipinos abroad could no longer be critical of the Philippine government. That is, sabi niya, a regrettable offshoot of this. Yan na niya nakalungkot. But he assured that he would not support any curtailment of freedom of expression among Filipinos in Taiwan. Sa Taiwan lang, hindi raw niya susuportahan ang anumang pagsagka, pagsikil sa kalayaan ng pamamahayag sa mga Pilipinos sa Taiwan lang. Sa iba pwede. Sa iba, susuportahan niya. Doon niya lang hindi susuportahan. I'd like to assure our countrymen in Taiwan, 160,000 of them, I would be the last person to countenance any curtailment of freedom of expression. Gandang pakinggan, ano po? Kaya lang, di totoo eh. Makikita nyo, hugas kamay na eh. Nakakahiya eh. Kasi sabi ng Taiwan, ay hindi namin ginagawa yan. Pinahahalagahan namin ang aming ang batas at tinatamasa ng mga tao ditong nasa Taiwan, including yung mga OFW, ang aming mga batas. Lalo na ang freedom of speech, expression, na dapat, sabi pa ng Taiwan, dapat ay iginagalang ng lahat ng gobyerno sa buong mundo.